Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umuwi si Jesus sa kanyang bayan at nagturo sa kanilang sinagoga. Nagtaka ang mga nakarinig sa kanya. Sabi nila, saan kumuha ng karunungan ang taong ito? Paano siya nakagagawa ng kababalaghan? Hindi ba ito ang anak ng karpintero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina? At sina Santiago, Jose, Simon at Judas, ang kanyang mga kapatid na lalaki, at dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? Saan niya natutunan ang lahat ng ito? At ayaw nilang kilanlin siya, kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta ay ginagalang kahit saan, liban sa kanyang sariling bayan at sa kanyang sariling sambahayan. At dahil di nila pagsampalataya, hindi siya gumawa roon ng maraming kababalaghan. Mga ginigiliw kong mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang hapon sa inyong lahat. Mabuhay ang mga manggagawa. Maligayang kapistahan po. Sino pa bang mga nagtatrabaho dito? Taas nga ang kamay. Mga nagtatrabaho. Retired. Yung iba, asa sa ayuda. Kanina po na habang tayo nagsisimula sa misa, naalala ko bigla, no? Bago po kasi ako pumasok sa seminaryo, ako po ay nag-aral pa muna sa labas. At biglang bumalik sa isipan ko, no? Nung high school, siguro third year high school, nagtrabaho na ako sa, yung dati, Smokies, kung naalala nyo. No, yung kasabayan ng mga minute burger. Yung Smokies. No, wala pang masyadong, hindi pa masyadong sikat noon yung mga McDo, Jollibee, no? Maliliit lang. Tapos noon, sabi ko, ano ba sumunod na trabaho ko? Nagtrabaho po ako sa club. Hindi yung dancer, ha? Hindi. Nagtrabaho ko sa club bilang busboy. Ang busboy ay yung assistant ng waiter. Sa club po, yung club talaga. Alam niyo na yung club, no? Para lang, siyempre, kasi gusto kong makapag-aral hindi kakayanin ng magulang ko na suportahan kasi 10 kaming magkakapatid. So, malinaw sa akin, gusto kong makapag-aral, gusto kong makatapos, gusto kong makapagtrabaho ng kung ano yung mga pangarap na trabaho noon, na talagang ang pinaka-target ng mga gagraduate noon, makapunta ng Makati. Yan. Iba kasi pag Makati, saan ka nagtatrabaho? Sa Makati. Yan. So, yun yung naging trabaho ko, no? Tapos, nung nag-college na, siguro first year college, nalipat naman ako na magtrabaho sa KFC na, social na, no? Kaya hindi na yung pipitsugin na na burger machine. KFC, no? Naging service crew. And then, dire-diretso, graduate po ako ng Hotel and Restaurant Management. Pagdating sa hotel, siyempre, pag hotel, iba rin ang pagtingin ng tao. Saan ka nagtatrabaho? Sa hotel. Then, doon ko nalaman, iba-iba din pala yung department na mapupuntahan. Mayroong department na talagang posturang-postura. Mayroon namang department na hindi mo na naising magpostura kasi mas okay na mag-t-shirt ka lang. Sa iba-ibang department na napuntahan ko, alam niyo, isa sa pinaka-nagustuhan kong department, housekeeping. Yung mag-ayos ka ng kama, maglinis ka ng inidoro,
maglinis ka ng kwarto. No? May mga customer na maayos, may mga customer na burara. No? At yun yung parang, kumpara sa, ma-assign ako sa opisina, business center, sa concierge, mas gusto ko na doon sa housekeeping. Kasi sa housekeeping, pag uwi mo, sigurado, may tip ka. Kasi bawat kwarto, pag nililinis mo, iniiwanan ng dolyar, iniiwanan ng... Merong tip na mauuwi ka. Samantalang pag sa opisina, sabi ko, 8 to 5, tapos wala akong uuwi. So doon nagkakaroon ng pagbabago sa pag binabalikan ko yung mga karanasan ko. Doon na nagkakaroon ng pagbabago doon sa pagtingin, sa pagpapahalaga, sa pagtatrabaho, at lalo na doon sa disposisyon. Sabi nga natin, di ba, yung mindset o yung mentality natin. Bakit ang hilig-hilig nating i-judge ang isang tao base sa kanyang titulo, no, sa kanyang posisyon? Pero ang tanong, sa atin ba, masaya ba tayong nagtatrabaho? Pag nagtatrabaho ba tayo, nakakaramdam ba tayo na mayroon akong dangal? O baka naman naaapektuhan tayo ng mga sinasabi ng mga tao na, ay yan, janitor lang yan. Kaya, dahil naapektuhan tayo, ayaw natin gumawa. Ayaw natin, ano kung lalamove driver ka? Ano mo kung move it? Ano kung grab driver ka? Ano kung taxi driver ka? Ano? Kaya lang, sabi ko nga, nagpapa-apekto tayo base sa panghusga ng mga tao na nilalang lang. Of course, no, kung lawyer ka, doktor ka, okay, walang problema yan. Pero kung ikukumpara natin ang isa't isa, na ako, doktor, yan ay janitor lang. Alam niyo bang hindi kayang gawin ng mga doktor ang ginagawa ng janitor? Di ba? Hindi nila kayang gawin. Kaya nga may katulong kasi hindi kayang gawin ng mga amo. Ano kung katulong ka? Ano kung kasambahay ka? Ano kung tendera ka? Pero yung sayo, nabibigyan mo dapat ng sariling respeto at dangal ang iyong pagkatao dahil sa iyong pagtatrabaho. Kasi sa unang pagbasa, ipinaalala sa atin na ipinagkatiwala ng Diyos sa tao ang paggawa. Bagamat nilikha na ng Diyos, ready na yan, pero ibinigyan pa rin ng bahagi ang tao. Ayusin mo yan, ha? Pangalanan mo yan, no, mas pagyabungin mo pa, bungkalin mo ang lupa. Para mas magkaroon ng dangal ang tao, hindi para, no, anong gusto ng Diyos? Gawing alipin? Hindi. Para magkaroon at mabuo ang dignidad o dangal ng isang tao dahil sa kanyang pagtatrabaho. Kasi mas nakikita niya, di ba? Kapag nagtatrabaho ka, tapos nakikita mo yung bunga ng iyong pinaghirapan, doon ka talaga nagkakaroon ng respeto sa sarili mo. Sa Ebanghelyo, anong narinig natin? Anong sinabi kay Jesus? Di ba anak yan ng karpentero? At kapag narinig natin, siguro, paano sinasabi ng mga tao, kasi paano siya nakagawa niyan? Saan siya kumuha ng karunungan? Anak yan ng karpentero. So, ibig sabihin, pag anak ng karpentero, dapat hindi marunong mag-aral, dapat hindi matalino, kasi anak ka lang ng karpentero. Kung tutuusin, ano ba ang karpentero? Saan ba nabibilang ang karpentero? Di ba ang tawag natin dyan, artist? Di ba? Artist yan. Pero mo nakakaukit yan. Itong mga nandito, gawa yan ng karpentero. Yung mga upuan natin, gawa ng karpentero. Anong problema niyo sa karpentero? Sinong gumagawa ng bahay niyo? Diba? Kaya lang, yun nga, bakit ganito ang pagtingin natin? Bakit ganito ang pagtrato natin? Sa ibang, no, sa kapwa natin, na hindi katulad o kapantay
ng ating pong pagtatrabaho o ng ating posisyon sa lipunan. Kayo ba, sa tingin nyo, pwede kayong ipagmalaki ng inyong mga anak dahil kayo ay nagtrabaho? At yung trabaho na pag sinasabi natin, yung classic na sinasabi ng mga tatay noon, na sana hanggang ngayon buhay pa, di bali ng magdildil ng asin, di bali ng tuyo ang ulam, basta't ang ipinakain ay mula sa malinis na paraan, pinagpaguran, pinagpawisan, at hindi inasa sa pagnanakaw, panloloko, o kung anuman. Ganyan pa ba mag-isip ang mga tatay ngayon? Bagamat minsan, no? Kasi nga, yung mindset ng mga kabataan, ang mga magulang napipressure din na pumasok sa mga illegal, sa mga anomalya. Kasi yung mga kabataan, request ng request, bagong cellphone, bagong gadget, bagong damit. Kaya tuloy yung mga magulang napipressure, pressure na pressure. Kaya tuloy, pati ang mga magulang mismo, nagkakaroon ng pagtingin na naawa na sa sarili dahil mismo ang pamilya, ang tingin sa, bakit kasi ganyan ka lang? Dapat ano ka? Dapat politician ka tayo. Kasi pag politiko, mayaman. Pero alam nyo ba, di ba? Alam nyo ang hirap din ng mga politician? Yung nararamdaman din nila? Kahit nga mga barangay chairman nga lang alam nyo ang presyon na nararanasan nila ngayon? Na mapipilitan tumanggap ngayon ng pera at i-distribute sa inyo? At kailangan tiyakin na manalo sila sa inyong barangay? Alam nyo ang hirap nun? Tapos gugustuhin nyo na maging politician sila? Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, magtrabaho ka. Hindi ko alam. No? Kasi mula dito, hindi ko alam kung dahil isa yung dahilan, kaya traffic. Kasi lahat ng mga, ano bang tawag dyan, mga Western Union, Cebuana, ang haba ng pila dahil ngayon ay bigayan ng ayuda. Tama ba? Tama. Tupad. No? Bigay ng tupad. Alam mo yun, yung, hindi na, pasensya na po, no? Pero, sana higit pa doon yung ibigay. Trabaho. Huwag gawing tamad ang tao. At tayo din mismo, sana po, tabi-tabi sa mga tumatanggap ng tupad, no? Kung nakatanggap ka ng tupad, gamitin mo. Huwag yung asa ka lang sa susunod na buwan. Ipuhunan mo, i-business mo. Pero mo, no? Businessman ka na. Bakit? Yung nakuha mo sa tupad, itinitinda mo na ngayon. Ano kung sa malamig? Ano kung kakanin? Ang tawag dyan, businesswoman. Ang tawag dyan, entrepreneur. O, di ba sosyal? Alam kung laging tingin, ay, next month, may tupad naman eh. Pagkatanggap ng tupad, anong gagawin? Bingo. Tong eats. Ano bang mga sugal dito sa inyo? Cara Cruz. Diba? Kailangan din sa atin din mismo kasi manggaling. Ano bang tingin nila sa akin? Bakit binibigyan na lang ako ng tupad? Ano ba, tamad ba talaga ako? Wala ba talaga akong talento? Wala ba talaga akong magagawa? Kaya ang tingin ng iba, samantalahin kasi ito, pag binigyan natin ng tupad to, makukuha natin ang boto niyan. Kaya ito sana, yung diwa ng pagdiriwang natin, ng paggunita natin sa tatay ni Jesus na isang karpentero, pero kanyang naitaguyod ang kanyang pamilya. Nabuhay niya at binuhay niya si Maria at si Jesus sa pamamagitan ng pagiging karpentero. Hindi ko alam, di ba? Sabi nga natin, bakit ba ang pinili ng Diyos, hindi isang hari, hindi isang maharlika? Bakit karpentero? Kasi may mahalagang itinuro ito kay Jesus
para sa gagawin na misyon bilang paghahanda din sa Kanya. So, tingnan mo, no? O anuman ang hanap buhay mo, basta't marangal, tingnan mo ang sarili mo, bigyan mo ng dangal at respeto ang iyong sarili. Kung ibaba man ng ibang tao ang pagtingin sa iyo, hayaan mo sila. Magtrabaho ka lang, dahil ang iyong pagtatrabaho ay isang pagpapasalamat din sa Diyos. Huwag kang tamad. Sabi niya sa katabi niyo, huwag kang tamad, ha? Minsan, dasal tayo ng dasal. Lord, no? Lord, sana umahon ng buhay. Ayaw naman kumilos. Ayaw naman magtrabaho. Binigyan ng trabaho. Ayaw naman pagbuti. Reklamo ng reklamo. Tapos, pupunta ka na naman kay San Jose. San Jose, tulungan mo ako magkatrabaho. So, ito, ang paggawa ay isang biyaya na ibinibigay ng Diyos. Gumawa ka habang kaya mo pa. Huwag mong hintayin ma-stroke ka. Huwag mong hintayin malumpo ka. Dahil kahit anong gawin mo, limitado na ang pagkilos mo. Sana po, no, sa araw na ito, mapuspos tayo at mapuno tayo ng pagpapasalamat sa ating patrong si San Jose. Amen.